Present po. Present. Hindi pa nag-umpisa kayo nakapag... Hello po. Hindi ka makakilala. Asawa po ni Alvin. Tingin mo na Sheena Bells. Pag-vlog. Ay. Waiting. Ready na po sila sa labas. Dito pala. Isa na po. Ang aking hipag, ang aking bilas. Bilas ba? Indeed, the Lord made everything beautiful in its time, according to Ecclesiastes 3:11. And today we are here to witness the most awaited wedding ceremony. So beautifully tonight. And if I told us what our future holds, I hope she has your eyes. Na ang implikasyon ay pangwalang hanggan. Pangalawa, ang desisyon ng pag-aasawa sapagkat ang implikasyon nito ay panghabang buhay. Mga minamahal, mga magulang, mga kapatid, mga kaibigan, tayo ay nagkakatipon ngayon sa harapan ng Diyos at ng kapulungan ito upang saksihan, makisa, magitan ng isang Kristiyanong kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay tinakda at itinatag ng Diyos na siyang lumikha sa ating na lalaki at babae. At ang sinumang nagnanais na pumasok sa tipanang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng may paggalang, kahinahunan, at takot sa Diyos sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan, ito ay dapat igalang. Sinabi po na aklat ng Hebrew sa banal na kasulatan, Hebrew chapter 13 verse 4, na ang sino man, ang bawat isa ay dapat igalang ang pag-aasawa sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nangangalan niya at nakikiapid. So, ang pag-aasawa po ay isang banal na tipan. Ang tipanang ito po ay panghabang buhay sa harapan ng ating Diyos. Yamang siya po ang may akda, may likha at nagpasimula ng pag-aasawa. So, ang kanyang asawa babae at ang lalaki naman ay magpapasakop sa ilalim ng kapangyarihan pamumuno ni Kristo kung paano si Kristo ang ulo ng Iglesia, ganun din naman si Christ ang ulo ng inyong magiging pasasama. Jesus is the head, at ikaw yung pangalawa, siya ay nasa ilalim ng iyong pamamahala. Okay? So, ganun ang disenyo ng Panginoon sa mag-asawa. So, napakahalaga na maintindihan natin na ang pag-asawa may mag-asawa pong nagsasama, 90% ng nagsasama ay masaya at nagmamahalan. 20% nagsasama dahil may anak. 20% nagsasama dahil may paghahati ang property. So yun po mga itinukonsiderang bagay kung bakit sila nagsasama. Pero sa harapan ng Diyos, ang talagang naisin ng Panginoon, kalooban ng Diyos, na ang pag-asawa po ay nagsasama dahil sa sila ay nagmamahalan. Malimit ang tanong, lalo na po din sa probinsya na ganito, kapag mag-aasawa o isang lalaki at babae, banatang dalaga, lagi tanong ng mga tiyahe, loloki, yung mga mag-anak, sino ba ang iyong magiging asawa? Taga saan ba ang iyong magiging asawa? Or ano ba ang trabaho ng iyong magiging asawa? Yun po yung magandang tanong, pero hindi po yun ang pangunahin at dapat na tanong. Ang unang tanong na dapat ninyong malaman ay, bakit mo siya makakasalan? Jeffrey, bakit mo siya makakasalan? Wait. Jonalie, bakit mo siya makakasalan?
Say? Ulitin ko ulit. Sagot ka. Bakit mo siya paakasalan? Dahil mahal ko po. Pumapit ka rin. Okay. So, ang mag-asawahan po ay may 4 na has begun from this moment. You are the one right beside you. It's where I belong from this moment on. You're the meaning in my life. You're the inspiration. You bring feeling to my life. You're the inspiration. When you love somebody till the end of time. When you love somebody, always on my mind. When you love somebody. Ano po, kasal. May daos po. May tuwid ko ang pagkanta. Kahit ako'y kinakabahan. Congrats, mga insan. Tapos na po. Tapos na ang kasal. Nakaraos na sa pagkanta. Finally. Nakadalawang kanta lang po tayo. Kahit kinakabahan, nakakanta pa rin nga tayo. Naiwan ko po si Teya sa aking hipag. Dito lang din po. Yun po ang bahay. Ayun. Nandun po si Teyo. Ewan ko kung nasa mga inay na. Malapit lang po dito yung church na pinagdausan. Dito lang din po sa amin. Nawa ay naging maayos ang aking pagkanta kanina. Ang tagal na po kasi last na pagkanta ko pa. No, elementary pa po ata ako. High school yun. Sambales naman po yun. Kumanta din po ako sa isang kasal. Tas ngayon na po yung ulit yung sunod. Kaya hindi ko po alam yung, kanina po ngatal na ngatal pa talaga yung kamay ko nanginginig. Bago kumanta. Pero nung kumanta na, yun na, okay na po. Tay ko lang yung hipag ko. Ayun na po ang amin. Simula doon hanggang sa padulo. Yun na po yung amin. Yun na po ang bahay namin. Yeah! Aking hipag. Pupuntahan ko lang sa bahay ni Madam. Baka natin si Teyo. Pupunta lang kay Madam. Pupunta lang kay Madam. Baka natin si Teyo. Ayun nga. Anak ko, parang walang tao sa bahay ni Madam. Walang ako suot. Oo, ihipa ako. Ay, tulog. Tulog ang anak ko. Tumahan. Umiyak ka. Thank you, Madam. Hindi makatingin na ang Tulog ang anak ka. sa ikinisan ay sa precious lang kung katingin. Ah, ang kapal ng mukha. Ano na po lang church, oh. Ano po yung church. Dito po bahay na hipag ko. Deliver din sa pa. Tama sa mata. May ano ba? Ay, okay. Yan, ano ko tumatay. Ate, saan po galing niya? Pampanga pa po? Hindi, dito lang. Dito lang. Memory lang kami. Alam mo rin lang, di po pala kayo. Pag Pampanga, hindi Eurotex. Oo nga. Ganda, oh. Page ang Julie kulay. naman, Julie. Hindi sabi mo sa akin. Sa bahay po ito na hipag ko. Hindi suka. Doon? Hindi naman siya Eurotex. Saan po ka sa Lemery? Sa may payapa? Sa Dayapan. Ah, Dayapan po. Malapit kami kay Guparo. Ah, apo. Sila din nagkabit ng line sa bahay ko sa Pampanga. Ah, sila din. Diyan, sila din. Ah, Nasukoy na ako eh, kaya sila sunod eh, ano. yan guys. Baka gusto yung pakasok lines. Sa pa. Sumunod mo dali lang, dili. Kung dili yan. Buntis ka, madam, ha? Huwag kang magbuhat. Yan, ha. Ay, dito pala. Sorry naman. Yan po, dalang accent na dili. Yan. Yan. Guys, ang ganda, Dahil oh. ma'am to Julie. Tignan natin mamaya ang setup.
Kaya ano natin ang setup niya. Ate, ano pangalan ng shop nyo? Ha? Ano pangalan po ng shop nyo? Ano ba? Hindi ba ako minsan nga naku po, ang dami naman nagaya. Real talk lang si ate, real talk. Kinuha ko lang din sa office. Ginagawa ko lang nagbinigay niya sa akin. Kumbaga customize lang po sa job po kayo. Ayan guys. Contact number po meron po kayo kay madam para lagyan nasa description box. 965. Ay, iyaan mo sa akin na lang. Ako na nga dahil siya mag-offer. Sa ating vlog. Siya ang bibigay sa akin. Sa ating vlog para magustuhan nila yung gawa niyo po sa mga kapanood. Yan guys, sa Lemery lang daw po sila. Nag-deliver na rin po. Tas yan, sila din po nagkabit ng kortina kanina. Ayan. Tapos ito po yung binili ni madam na sala set. Customize po yan. Tapos may rena-renahang upuan din eh. Beige po ang kulay. Mga gusto pa mag-order. PM sent. Ito po yung bed set. Yung bed. Ano din ni madam. Queen size to, no, madam? Yes. May kasama na yun? Side table? Oo. Ganda. Ano yun? Paandar sa gilid? Lagay ng damit? O ano? Ito, ano? Tawag doon? Extra bed? Yung, tawag dito? Closet? Pocket. Oo. Lagay din yan ng damit. Order na guys! Sa mga gusto magpa-customize. Ito din po guys. Nag-ano din po sila ng blinds ng pintuan. Ayan. Pakitaan mo nga madam. Ayan. Ang paandar. Ganda nga. Ayo nga. Oo. Maganda yung ganyan lang madam. Kahit nakasarang pinto. Ayan. Guys, it's me again. Ayan, nakauwi na po tayo sa bahay. Galing na po kami sa reception ng kasalan. After po nung galing po sa bahay ni na madam, ng hipag ko po kanina, may nag-deliver po kanina ng sofa set at saka yung bed po niya in order. Taga Lemery po. Baka gusto niyo po mag-order, pwede po kayo mag-chat sa akin kung interesado po sila. Ayan, si Tayo po ay nakaligo na. Yes po, tatay. Ayan, nag-milk na po si Tayo. Yeah. Ayan, pagkagaling po namin kasalan. Kumain si Tayo. Tapos mamaya-maya po pinaliguan ko na po. Dahil kahapon hindi po siya naligo. Hindi po siya naligo kahapon. Galing po kasi kaming bayan pa yon. Maaga po kami umalis. So hindi ko po siya napaliguan. So ngayon napaliguan ko na po siya. Finally, hindi na po ako nagbihis ng damit. Mamaya na po ako magbibihis. Kasi matudumihan din naman ako mamaya. Isahan na lang ang malibagan. Isahan na lang pong malibag. Basa na rin naman po ang damit ko dahil sa pagpapaligo nga po kay Teo. Ayan. It was a great experience. Yung nangyari sa akin kanina na ako yung nakakanta muli sa isang kasalan. Kasi nga po yung hipag ko pa talaga dapat nakakanta. Kaso, ako yung inusap. Napa-oo naman agad ako. Kaya ako naman akong kumanta sadya. Ayun nga. Ayun, ang tagal na po kasi yung last na kanta ko sa isang kasalan. Mga high school elementary nga po at ako noon. Bales. Sambales. Nasilip ang asawa ko sa bintana. Sambales pa po yun. Ano ba kinanta ko doon? Yung parang, ikaw lamang ang aking ibigin. Yun ang kinanta ko noon. Yun po ang unang-una kong kinanta sa isang kasalan. Kaya naman, kanina, talagang grabe yung kaba ko kanina. Pero at least naitawid ko po. Ayan. Sana po nag-enjoy po sila sa ating vlog for today's video. Ayan. Ubus na po ni Teo ang kanyang gatas. Iiyak na naman to. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, Preciosa Vlog po, pa-subscribe na po kayo. Pa-like and share na rin po para matay pa po tayong videos na pwedeng i-share po sa inyo. Kaya naman po, salamat po sa panonood. Hanggang sa susunod po muli na ating paglabas at pag-upload po ng aking video. Bye-bye! Thank you!